Amen po. God is good. And all the time. Amen. Ang Diyos po natin ay laging mabuti, tapat sa ating mga buhay. Kamusta na po kayo mga kapatid? Na-miss ko po kayo? Nakarang linggo po ay ala po ako dito na nakikinahan po tayo dun sa San Miguel Alliance Church po. Ang balita po sa akin nung kinamusta ko yung samba ng linggo, marami daw dumalo. Saan to, parang ako na lang ang hadlang para dumalo. Wala yata ako, madami yan. So, okay, so ngayon po ay tayo ay gaya ng ating pinangako nung nakaraan. Kung natapat po na hindi po ako yung nakapagturo, ay tutuloy po natin yung ating series na pinag-aaralan po natin. It is a new revelation po. Iba po ito sa ating kinaugalian. It is a biblical foundation and biblical context. Kapag pinag-aralan po natin ang Biblia, ito po ay makikita natin kung saan tayo nakaposisyon ngayon. Sapagkat maraming panahon po yung nagdaan, tayong lahat ay nabuhay sa old revelation. Ngayon po ay new revelation, yung tinuturo po sa atin ng Panginoon. Ano po yun? Ito po, ito yung ating pinag-aaralan. Pinag-aaralan po natin ay labas. Ayaw lumabas. What the Bible say about tithing. Ito po yung ating ano ba sinasabi po ng salita ng Diyos sa tithe. Actually po mga kapatid, kapag nababanggit po ang tithes, ang iba ay napapainaku po, ang iba ay napapadisco po, ang iba naman ay nasasabing inaku po. Sa ibang church po yan, para hindi dito. Amen? Yung sinasabi ko, yung ibang church, yung nanonood sa atin sa YouTube, yun ang sinasabihan ko, na hindi itong church. Sabi, tayo po lahat ay pinagpala na ng Diyos. Amen. Ito po yung ating pinag-aralan ng What does the Bible say about tithing, part 2. Ang problema po ay hindi naman po talaga sa pagbibigay. Wala pong problema sa pagbibigay. Kasi kapag mayroon ka, madali namang magbigay talaga. Ang problema po, ang sabi po ng Panginoong Jesucristo, Jesus said, sabi ng Panginoong Jesus, "For where your treasure is, there your heart will be also." Kung saan daw naroon ang ating kayamanan, dumudugon ang ating puso. Ibig sabihin, ang problema hindi yung pera o yaman na binibigay natin, kundi puso ang problema. Kaya nga po natin tinanong nung nakaraan, magkano po ang tithes ng piso, ng 10 piso? Magkano po ang tithes ng 100 piso? 10 piso. Magkano po ang tithes ng 1,100 peso? Magkano po ang tithes ng 100,000? 10,000. Magkano ang tithes ng 1,000,000? 100,000. Sino gusto magkaroon ng 100,000? Amen! At ba't 100,000 ng 1,000,000? Amen! Pag sinabi ko gusto magkaroon ng 1,000,000, magtatides ka ng 100,000. Sino gusto magkaroon ng 1,000,000? Amen! Sino gusto mag-tides ng 100,000? Amen! Pag nagkaroon siya ng 1,000,000, sigurado po ba, di tatides po kayo 100,000? Amen! Kasi wala pa eh. Ayan, lalakas ng mga kapatid. Pag po kaya nandyan na, ay narinig kayo ni Lord. Ayan, kay Lord kayo nag-amen. Ang ginamit niyo, amen. Yung pong salitang amen, pangalan ni Lord yun. Ang problema po kasi, hindi naman talaga yung laki ng binibigay. Ang problema po ay ang puso. Sabi ni Lord, sabi ng Panginoong Hesus, kung nasaan ang iyong kayamanan, nandun din ang iyong puso. Kapag ka ang kayamanan mo ay nasa mundong ito, ang puso mo tiyak nasa mundong ito. Pansinin nyo, hindi ako makaalis ngayon kasi walang magbabantay ng bahay. Kaya ang puso mo nandun sa bahay. Bakit walang magbabantay? Ano ba meron sa bahay? Ikadena natin bahay. Ang problema po, ang sabi sa salita ng Diyos, yung ating puso. Ibig sabihin, kapag ang ating puso ay nasa mundong ito, ang ating yaman ay nasa mundo, ang puso natin ay nasa mundo. Pero kung ang
ating yaman ay nasa Panginoon, ang puso natin ay nasa Panginoon. Sapagkat ang tithes simply mirror the heart. Ang pagbibigay natin sa Panginoon ng ating mga ikapu or offering, tithes and offering, simply mirror the heart. Nasasalamin po sa ating puso. Sabi po ng isang verse ng Bible, watch out, be your guard against all kind of greed. Ang problema po ay greed. Sabi ng salita ng Panginoon. Ayan. Watch out, be on your guard against all kinds of greed. Ang problema po ay ang kasakiman. Kaya sabi ng Panginoon, maging mapagbantay kayo sa lahat ng uri ng kasakiman. Ang dulo niyan, sapagkat ang buhay ay wala sa laki ng kayamanan. Ano man ang posisyon mo, ano man ang iyong naranasan sa buhay, ang buhay ng tao ay wala sa laki ng kayamanan. Kaya po mga kapatid, the problem is hindi yung ating binibigay, kundi yung ating puso. Puso ng tao ang may problema. Kasi ang pera po, sabi po ng Bible ay ito, for the love of money is a root of all kinds of evil. Ang pagmamahal sa pera ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan. Hindi po ang pera, gusto ko parang liwanagin po ito, hindi po ang pera ang ugat sa lahat ng uri ng kasamaan, kundi ang pag-ibig sa pera. Sabi na salita ng Diyos, for the love of money. Sapagkat ang pera po mga kapatid ay neutral. Pwede kong gamitin sa masama, pwede rin gamitin sa mabuti. Depende sa gumagamit. Neutral po siya. Kasi kaya ang sabi po ng Panginoon sa Hebrew 35, do not love money. Huwag mahalin. Do not love money. Huwag mahalin ang pera. Ang mahalin natin yung nagbibigay ng yaman. Ang Diyos. Kaya yan yung sinasabi ng salita ng Diyos sa Timothy na binasa natin, for the love of money is a root of kind of evil. Some people eager for money, some lang naman, hindi naman lahat. Some people eager for money. Gusto kumita, yung gabi ginagawa ng umaga, yung umaga ginagawang gabi. Wala nang pahinga. Mga kapatid, kapag gano'n ang trabaho mo, sinasabi ko sa iyo, nag-iipon ka lang ng pampaburol mo, ng pagtibig mo. Kapag gano'n ang trabaho mo, bakit po? Hindi tayo gano'n nakadesign. Ano? Yung design ng Diyos na tayo ay namamahinga rin. Ang Diyos pinakita sa atin na namahinga din siya. Ibig sabihin, hindi yan talaga yung kailangan natin. Sabi mo pa nun, some people eager for money have wonder from the faith. Yung iba, nagwa-wonder na sa pananampalataya. Yung nag-aalinlangan na. And pierce themselves with many grief. Maraming trouble, sorrow na dumating, kakahanap ng pera. Yan po ang nangyari sa kanila. Nung nakaraang nung unang linggo, ay tinuro ko po sa inyo, what does the Bible say about tithing? Una po ito, tithing did not start under the law, but under grace. Nagsimula po siya hindi sa ilalim ng kautusan, kundi sa ilalim ng biyaya ng Diyos, because wala pa po ang kautusan kay Moses, si Abraham ay nag-tithes na sa Panginoon. Tithing started under Melchizedek priesthood. Si Melchizedek po ang unang si Moses po si Abraham po ang unang nag-tithes kay Melchizedek. Kaya po ang tithing ay under Melchizedek priesthood. Hindi ko na po paliliwanag po yan kasi pinaliwanag ko na po noong nakaraan. Kung na-miss nyo po yung turo na yan, balikan nyo lang po ang ating YouTube channel, Church of the International Ministry, pupulong malaki. Like application po na tinuro po natin, ano po yan? We are not under the law, and thus we are subject to tithing. Hindi tayo under ng kautusan, pero subject tayo ng tithing. Sino naniniwala na kapag siya ay may tinanim, meron siyang aanihin? Kapag tayo po ay nagtanim, tayo po ay meron aanihin. Mas marami ang tinanim, mas marami ang aanihin. Pero meron pong pagtatanim na kapag pala hindi ayos ang lupa na tinandan, hindi tutubo ang buto.
Kaya mas mahalaga na itinatanim natin tama ang buto. Tama yung lupa na ating tinatamnan. Kapag tayo ay nagtanim para sa Panginoon, sa gawain ng Diyos, tayo po ay nagtatanim at yung tinatamnan po natin ay matamang lupa sapagkat wala na pong tataba pa sa lupa kapag ang gawain ng Diyos ang ating binigyan. Ito po ang good news. Lahat ng itinanim mo, dahil ito ay tinanim mo para sa Diyos, ikaw ay aanin. The principle of sowing and reaping. Hindi po natin mapapasubalian yan. Yan po ay sinasabi sa Biblia. Kapag tayo nagtanim, tayo ay aanin. Kaya, una, we are not under the law and thus we are subject to tithing. Pangalawa, we are under Christ's priesthood and thus we are subject to Melchizedekian tithing. Dahil tayo ay mga saserdote ng hari, under tayo dyan sa pagkasaserdote ni Kristo. Tayo po ay nagbibigay ng tithes kay Melchizedek. Tingnan niyo po ito. What is the difference between Melchizedekian tithing and Levitical tithing? Diyan po ba tayo natapos? Diyan tayo natapos, ano? Itutuloy po natin yan. Ito po ang tanong. What is the difference between Melchizedekian tithing and Levitical tithing? Yan po ang ating pag-aaralan po ngayon. Tingnan po natin. Una, Melchizedekian tithing is voluntary, whereas Levitical tithing is compulsory. Kapag tayo po ay nagtithes under the Melchizedekian priesthood, ang ating binibigay voluntary. Ano po ang ibig kong sabihin? Hindi compulsory. Ano po ba yung compulsory? Yung compulsory po na pagbibigay, pag hindi mo binigay, ibisong ka. Pag hindi mo binigay, mga kapatid, ang Malakias 3:10 is Levitical priesthood. Hindi tayo under ng law. Naintindihan po natin. Nasanay po tayo doon sa Malakias 3:10 kapag binasa ng isang pastor, sisimulan sa 8, susundan sa 9, at paparada sa parking lot 10. Dapat pa yan. Makita po natin yan. Tingnan po natin ito. The Melchizedekian king of Salem brought out bread and wine. He was the priest of God Most High. Pakita ko po ito. Melchizedekian tithing is voluntary, whereas Levitical tithing is compulsory. Obligado mong ibigay ang Levitical tithing. Obligado. Samantalang ang Melchizedekian tithing is voluntary mong ibinibigay. Makikita niyo kung bakit. Kasi po, ano po ba ang pinagmulan ng Melchizedekian tithing? Yan po ay nagsimula kay Abraham. Ito po siya. The Melchizedek, king of Salem, brought out bread and wine. He was the priest of God Most High. Genesis 14. And 18. Sa 19, sabi niya, and he blessed him and said, blessed be Abraham of God Most High, possessor of heaven and earth. Ano pa? And blessed be God Most High, who has delivered your enemies into your hand, and he gave him a tithe of all. Pinagpala ng Diyos, pinaspasan ng Diyos ni Melchizedek, the priesthood, si Abraham, at ang sabi ko rin, and he gave him a tithe of all. Ibinigay ni Abraham ang ika-10 bahagi ng lahat ng kanyang samsam. Mga hayop, gold, and silver. Ibinigay po niya. Yan po yung ginawa ni Abraham. Tanong ko sa inyo, bago gawin ni Abraham yan, ano po ba ang nauna? Bigyan ko ngayon. Chapter 13 o chapter 14? 13. Mathematics muna tayo. Lahat sasagot. Para tayo mabilis matapos. Ano po ang nauna? 13 or 14? 13. Okay, very good. Tinawa. Bago po binigay ni Abraham ang tithe of all ng kanyang mga kinita ari-arian niya, 14. Malinaw po ba mata niya? Pero bago binigay ng 14,
pinagpala muna sa ng Diyos ng 13. Ano na una? Pagbibigay o pagpapala? Ang sabi ng verse 13, at si Abraham ay pinagpalang mabuti ng Diyos sa lahat ng kabuhayan niya. Pinaunlad siya ng Panginoon. Ano po ulit ang nauna? Pinagpala muna si Abraham o nagbigay muna ng tithes? Okay. Tingnan po natin, tuloy natin. I give to the Levites. Ito naman po yung sa Levites. Pagkukumparin po natin. All the tithes in Israel as their inheritance. Bakit po ba Levites ang binibigyan ng tithes? Kapag ang Levites po ay walang parte sa lupain kanilang nasamsam, kaya ang Diyos ay nagbigay ng batas na walang magtatrabaho mga Levita sa ni Levi, silang lahat ay magagamitin sa templo. At dahil sila ay ginagamit sa templo, wala silang kaparating yaman o lupa, kaprasong lupa man lang, kayong lahat na 11 tribe ng Israel, ibibigay niyong lahat ng 10 bahagi ng iyong kita kay Levites. Ibig sabihin, 11% ang kay Levites. Hindi magtatrabaho sa sakahan, sa lupain. Ang mga Levita, sa church lang, sa templo lang sila, sa tent lang sila nandun, tagapaglingkod sa Diyos, tagapamagitan sa Diyos between sa people of Israel, hanggang ang mga Levita nagmamagitan sa mga tao ng Israel. At itong mga Levita ay tumatanggap ng 10%. Saan? Sa 11 lipi ng Israel. Kaya, hindi lang 10% ng kanila. 110% ang meron sila. So, ganun yung ano. Kasi yan po yung batas namin. I give to the Levites all the tithes. May S po ba? Pag po ba may S? Plural. Sabi ng teacher ko nung nag-aaral ako in return for the work they do while serving in the tent of meeting. Diba natin ha? A tithe of everything from the land, whether grain from the soil or fruit of the trees, belong to the Lord. It is holy to the Lord. Lahat po na yan ay ibibigay mo sa mga Levita. Ano mang uri ng iyong mga kapatid, kung susundin po natin yan. Sino may mga bukid? Pumani ng 100. Kaya ba't di mo dito nilalay isang kabal? Okay, tuloy natin. Whoever will redeem any of their tithe. Kapag ka ang tithe ng under Levitical priesthood, kapag ito ay iyong ginamit, inutang, must add fifth of the value to it. Kapag inutang mo ang tithes under the Levitical priesthood, meron ko bang utang ng tithe dito? Ayaw naman, tas nakamay. Natin na lang ito. Pag inutang mo ang tithe, sabi, hindi ko muna bibigyan. Kasi may pangangailangan. Pag binigay mo, yung pangangailangan mo, masosol. Hindi pa rin ibigay mo na, ganun din pala. Sabi niya, their tithes must add a fifth of the value. Kapag inutang mo yung tithes, hindi ko muna bibigay, sa isang buwan ko na bibigay. Let's say, ang iyong tithes ay pagpalagay ng 10,000. Ang laki na, ha? Ibig sabihin, malaki pumasok. Kailangan mo na po 10,000. Pagpalagay malaki, bumubulong na sa atin yung mga bubuyog dyan. Pagpalaki, ibigay Naku, ang laki nito, kailangan pa naman. Kaya pag inutang mo, next week, pagdating mo ng church, kailangan, dahil inutang mo siya, ilan na? 30% na. 20 yung inat O, bukod yung iyong 10, tapos add mo pa ng 20%, 30,000 dapat ang dala mo. Kasi inutang mo. Under the Levitical priesthood yan. Tingnan nyo. Deuteronomy 26:12. When you have finished laying aside of the tithe of your increase in the third year, the year of tithing, and have given it to the Levite, the stranger, the fatherless, and the widow, so that they may eat within your gates and be filled. Ito yung sinasabi nilang may takdang panahon, magtatithe sila, pero mga binibigay sa mga Levites. Yan, ito sinasabi. Tingnan niyo po ha. When you have finished, sabi ng ibang salin,
paying all the tithes. Ang under Levitical priesthood, ang tawag po ng Bible, paying the tithes. Bakit po? Kasi obligado pong magbigay ang 11 angka ng Israel kay Levites. Kasi pag hindi binagbigay, wala nang makakain ang mga Levita, mapipilitang magtrabaho, wala nang maglilingkod sa templo, wala nang mamapagitan sila sa kanila, sa Diyos. Ganun yung mangyayari. Kaya, obligado sila na ibigay yung tithes. Kaya na ang tawag, paying all the time. Paying, pagbibayad talaga, para kung BIR. Obligado kang magbayad ng buwis. Tama po ba? Obligado tayong magbayad ng buwis. Pag ikaw ay namalengke, nag-grocery, hindi nasasabihin sa iyo ng counter, may tax po ha? Hindi. Ang paano, tanggal yan sa pagbabayad mo, tax. Kung naka-1,000 ka na napamili, ang tax mo, 12 pesos. Tama? Ay, wag na kaya, paano yan? Pag naka-100 ka, 12 pesos. Tama po, 12 ang tax na, ang tax ng government eh, 12%. So, ibig sabihin, ito palang kanila, paying all the tithes, kailangan ibigay mo compulsory. Yan yung batas. Batas ni Moses yan, ha? Yan yun. Ito ngayon, yung Malakias, si Malachi. Malakias. Malakias, si Malakay. Sabi niya, ito yung famous verse of the Bible. Nasisimulan sa 8, susunod sa 9, at magpaparking lot sa 10. Will a man rob God? Nanakatman ba natin ng Diyos, ng tamang Diyos? Yet, you have robbed me. But you ask, how do we rob you? In tithes and offerings. Okay. You are cursed with a curse. Diba? For you have robbed me, even this whole nation. Kayo'y sinumpa ng mga sumpa. Ayan, ganun pa eh. Dahil ninakaman ako ng buong bansa. Ayan. Sabi ng Bible, bring all the tithes into the storehouse, that they may be food in my house. Bakit po ba sinabi ng salita niyo? And that there may be food in my house. Kasi nga, ang mga Levites ay kailangan hindi magtrabaho, kaya para meron silang pagkain. Lahat inaalay ng mga tao, natabanan ng mga laman, hayop, yan. Ang kumakain po ng Levites, ang taba nun, susunugin, yun lang yung pagiging sa Diyos. Kaya sabi niya, bring all the tithes in my storehouse. Sabi ng iba, bring the wool tithes into the storehouse. Bibigay. Wool, buo, bibigay sa kanila. Bring the wool tithes in the storehouse, that there may be food in my house. Sabi niya. Okay, tingnan po natin ito. Levitical tithing, Malakias. Kapag yan po ay ating gagawin under the law, po yan. Yung isa, Melchizedekian tithing under the grace. Tanong ko sa inyo, under po ba tayo ng law ngayon o under ng grace? Grace. Naligtas po ba tayo saan? Sa pagsunod sa kautusan o sa biyaya? Sa biyaya ng Diyos. Ibig sabihin, ang Malakias 3:10 or sinimulan mo pa sa 8, 9 and 10, ito po ay hindi dapat natin ginagamit. Papakita ko po sa inyo mamaya, ha? Huwag kayong magtaka. Test me in this. Yan yung mga test me in this, says the Lord Almighty. Test me in this. Sabi ko sa inyo, new revelation to, ha? Tingnan po natin. Okay. Ang Malakias 3:10. Everybody say, sabay-sabay. Hindi po tayo dyan. Okay, tutuloy po natin bago kayo magtaka. Melchizedekian tithing is voluntary, whereas Levitical tithing is compulsory. Nakita niyo pa ba? Nung si Abraham nagbigay, voluntary, meron ba siyang nabansa? Abraham, bigay mo yung tithes mo. May nabasa po ba siyang kautusan? Wala pang kautusan po, no?
Nung si Abraham nag-tithe kay Melchizedek, wala siyang nabasang kautusan. Ano ginawa niya? Voluntary, ibinigay niya. Samantalang ang Levitical tithing is compulsory. Bakit? Bakit naging compulsory? Pag hindi mo binigay, susumpahin ka. May salot na darating sa'yo. Naniniwala ako dahil kay Kristo, tayong lahat ay malaya na sa sumpa ng sakit, karamdaman at kahirapan. Hindi dahil sumusunod tayo, kailangan po natin ang Panginoon. Hindi dahil tayo masunurin sa kautusan. Sa Bible po, bigyan ko na po kayo ng sa Bible po, merong the law of Moses and the law of Christ. We are under the law of Christ. Hindi na sa law of Moses. Okay, tingnan po natin ito. Pangalawa, Melchizedekian tithing is your gift because you are blessed. Whereas, Levitical tithing is you give in order to be blessed. Napansin niyo po ba binasa natin malaking written? Kapag ginawa mo ito ay bubugawin mo sumpa. Nakita niyo po ba yan? Pero, ang Melchizedekian tithing, you give dahil blessed ka na. Ang Levitical tithing, you give para pagpalain. Abay, ibig sabihin po pala, kapag ginagawa natin, kapag ang isip natin nandun sa Malaking Street, nagbibigay tayo para pagpalain tayo, para ka lang sumali sa paluwagan. O kaya namin tumaya sa loto o wedding. Kaya ka nagbigay, sabi ni Lord, hintayin ko. Ngayon, pag hindi mo pa naranasan, wala, sinungaling. Baka yung pasabihin mo, kasi hindi mo pa naranasan. Bakit? Mali ang presentasyon. Dahil ito ay para sa mga Israel, Levita. Tayo po ba Israel? Hudyo po ba tayo? Kahit magpapa-DNA test tayo mamaya kay Doc Hussein. Titignan ko, hindi tayo Hudyo. Okay? Kaya, Levitical tithing is you give in order to be blessed. Yan yung nangyayari. Okay? Mamaya, huwag po na kayong mamaya makikita natin ito mga kapatid. Genesis 13:2, Abraham had become very wealthy in livestock, in silver, and gold. Siya po ba ay wealthy lang o very wealthy? Ibig sabihin, mayamang-mayaman si Abraham. Ang dami niyang livestock, ang dami niyang silver and gold. Kaya, ano ginawa niya? And he blessed Abraham, saying, "Blessed be Abraham by God, Most High, Creator of heaven and earth, and praise to be God, Most High, who deliver your enemy into your hand." Then Abraham gave him a tenth of everything. Lahat ay ibinigay ng Diyos. Bakit? 14 na naman po tayo. Kanina, nasa 13 tayo. Pakita ko po ulit sa inyo. Genesis 13. Si Abraham, very wealthy. Nung siya po ay napakayaman, Genesis 14, ano ginawa niya? Then Abraham gave him a tenth of everything. Pinagpala muna si Abraham bago niya ibigay ang lahat ng kasampung bahagi. Okay, tithes in Hebrew, ito po. Ang tithes po sa Hebrew, kasi po, bakit Hebrew at hindi Greek? Sapagkat ang tithes ay nagsimula sa Old Testament. Ang Old Testament po ay isinulat sa original na salitang Hebrew. Ito po ay maaser. Ang root word niya ay eser. Ang ibig sabihin po ng eser, 10%. Yan po ay maaser, o kaya tinatawag na asar, oser, ang ibig sabihin, wealth. Maaser or iser, in the root word, 10%, pag pinagsama maaser, 10% of your wealth. Comprende? Okay? Huwag po tayo maasar. Ano pa na? Nililinaw lang po natin. Okay? Hindi nyo napansin, pag yumayaman kayo, parang naasar. Kasi wealth yun. Ano? Okay? Ano yan? You do not give your tithe to get wealth. You give your tithe because you have wealth. Hindi ka nagbibigay ng tithes para pagpalain. Kaya ka nagbigay, pinagpala ka na ng Diyos. You give because you are blessed. Under Melchizedek tithing. Sa Levitical tithing, you give in order to be blessed.
Nakita niyo ba yung pagkakaiba? Ng dalawa, pinakita ko na po sa inyo sa verse. Hindi kayo obligado maniwala kapag walang verse. Kung napicturean niyo po, nakalin niyo po yun. Tingnan niyo po. You give because you are blessed under Melchizedek tithing. Kaya ka nagbigay, pinagpala ka na ng Diyos. Sa Levitical tithing naman, you give in order to be blessed. Kaya ka nagbibigay para lalo kang i-bless. Lalo kang pagpalain. Tingnan niyo po. Melchizedek tithing is you give because you are blessed, whereas Levitical tithing is you give in order to be blessed. Ang tanong ko, are you blessed? Amen. Are you blessed? Amen. Yes, you are blessed. Ay, ayaw ba natin? Pag maganda po sinasabi ko, ang kinin po natin, palapakan natin si Lord. Hindi mo akin yun. Sa Panginoon yun. Okay. Bakit po tayo ay blessed? Papakita po natin sa Bible. Kasi pag walang Biblia ang pinagbabatayan, hindi tayo obligado maniwala. Praise to be the God, the Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed. Yung salitang blessed po ay eulogeo, nasa eros tense, ibig sabihin past tense. In us, the heavenly realm with every spiritual blessing in Christ. Tingnan niyo po ito kaya, blessed. Ang ibig sabihin po ng salitang blessed, sa original na salita, Greek word, ay eulogeo. Ang ibig sabihin po ng eulogeo, nagsalita na ang Diyos ng pagpapala sa iyo. Ang sinabi ng Diyos, kailanman, hindi niya pawawalang bisa. Ibig sabihin po mga kapatid, we are blessed. Nasa position tayo. Past tense po yan ha, blessed. Nasa position tayo na pinagpala na tayo ng Diyos. Kasi ang iniisip natin, bakit pagbukas ko ng rep kung puro tubig? Ay, puro pa tubig, mainom nga yun. Di ba pag uminom ng tubig? Refresh. Kasi nakatingin lang tayo sa nakikita natin. Naku, sabi, blessed daw ako, pinagaling na ako, bakit may nararamdaman akong masakit dito? Wag mo kasi pakiramdaman. Panampalatayahan mo yung ginawa ni Kristo. Amen po ba? Although po mga kapatid, hindi ganun kadali, pero sinasabi ko sa inyo, paniwalaan mo yung ginawa ni Kristo, by His stripe, we are healed. Yan yung ginawa ng Panginoon sa atin. Ang tanong ko ulit, blessed na po ba tayo? Hindi pa. O ibig sabihin, kung tayo ay blessed na, at ang Diyos ay nagsalita na ng pagpapala sa atin, wala nang dadapong sumpa sa ating lahat. Ang sabi ng Kawikaan, ang sumpa na hindi nararapat ay para lang ibong lilipad-lipad, hindi ka madapuan. Mapapagod ang sumpa sa iyo, kapatid, hindi ka dadapuan ng sumpa. Huwag kang maniwala na ikaw ay meron pang sumpa. Ang taong na kay Kristo, wala nang sumpa. Ang taong na kay Kristo, hindi na tinatalaban ng kulang, ng barang, ng anumang mga gawang kaaway, hindi po tinatalaban. Pero totoo po yun. Mangyayari yan sa mga wala kay Kristo. Pero kapag ikaw ay nakapit ka kay Kristo na, hindi ka kayang talaban, mga kapatid. Kung kukuhain ka ng buho mo, lalagay sa manika, tutusukin manika, gagano'n-ganon pa rin. Kung gano'n mga kapatid, may mapalag na walang buho. Kaya huwag niyong inaanay yung mga walang buhok, ha? Okay, tuloy na nga natin daw baka saan tayo mapunta. Melchizedek tithing, only minimum giving. Pangalawa po ito. Levitical tithing, the maximum giving. Ang Levitical tithing po ay maximum giving na yan. Bakit? Ilan po ang kailangan? 10%. Why? Ang Melchizedek tithing is only a minimum giving. Minimum lang po yun. Kapag ba nagtrabaho ka, Maring Lester, nagtrabaho ka, tapos meron kang sweldo, minimum lang. Sabi ng boss mo, Lester, minimum lang to. Ibig sabihin, umaasa ka, pagdating ng panahon, merong lalaki, magma-maximum kasi may minimum eh. Kung fix, yung fix na, yan na yung pinaka, Lester, ito na yan, maximum na yan. Ako, wala ka ng pag-asang lumaki pa yun. Ibig sabihin po mga kapatid, yung Levitical, maximum na yun. Ikaw, sabi mo, 10 lang. 10% lang ibigay natin. Kasi
Maximum kayo. Kaya pag magbibigay ka ngayon, kayong mag-asawa, nagtatalo, 10 lang, ito dyan. Yung times lang, walang papel. Kasi bakit? Nakapokus ka ron sa maximum, sabi ni Lord, 10 lang. Yan. Kaya pag oras na ng bigayan at tinanong ka na ng asawa mo, alam mo na ibig sabihin ito. Tignan mo pakita natin, only yung minimum yung Melchizedek yan, pero yung Levitical, maximum na po yan. Papakita po natin. Okay? Levitical tithing, in general, ito, papakita ko po sa inyo. Levitical tithing, general tithe. Meron po silang tinatawag na general tithing. Number chapter 18, verse 21 and 26. Basahin nyo na lang po sa bahat para hindi po tayo magtagal. Pangalawa, sa Levitical tithing, meron tinatawag na worship tithe. Ano po yung worship tithe? Nakikita nyo sa Deuteronomy chapter 14, verse 22 and 27. Basahin nyo na lamang po sa bahay para hindi tayo magtagal. Ano pa? Welfare tithe. Deuteronomy 14, 28 and 29. Ilang teksto po nabasa ko? Nabasa natin? 3. Merong general, merong worship, at merong welfare. Mga kapatid, ang maximum giving ng Levitical tithing, 30%, hindi 10%. Ngayon, pagka yan po, pinatupad natin sa 30% na tayo. Kaya ewan ko kung may batin pa natin ko rito. Yan po ang Levitical tithing mga kapatid. 30% po talaga. Ano nakasanayan natin? 10 lang. Yung ba ang maximum giving? No, 30% po yan. Kaya, bakit kasi gano'n ang nakagista natin? Malakias 3:10 lang ang binabasa. Hindi binasa yung talagang mga tithe na dapat gagawin. Kasi pag sinunod mo yung isa, sunod mo ang lahat. Yun ang pagsunod sa kautusan. Hindi yung namimili ng susundin. Ayun po ba? Tuloy natin Genesis 14, Abraham, just give the minimum. But in Genesis 22, he gave the maximum. Ano po ang binigay na niya? His only son. Madali po bang ibigay yung anak? Susunugin, iaalay sa Diyos? Pero baka pwedeng aso ko na lang. Hindi pa pwedeng yung biyanang ko. Okay na naman yung kapitbahay ko. Baka magsabi ka sa Panginoon kaysa yung anak mo kayo member. Yung anak niyo pinakamamahal na yan. Mahirap. Desisyonan bilang magulang. Pero si Abraham din niya, minimum, lahat ng kanyang aliran ng siya bless, binigay niya yung 10% sa Diyos. Minimum. Dumating sa sukdulan ni Abraham. Hindi lang yung yaman niyang kaya niyang ibigay, maging yung kanyang kaisa-isang anak na hindi inihingi ng Diyos, ibinigay niya sa Diyos. Amen. But minimum lang pala yung una ni Abraham. Ang maximum niya, yung ilan. Madali po bang ibigay yung anak? Tanong. Hindi po, sa totoo lang po mga kapatid, mahirap ibigay yung anak. Lalo na kung nag-iisa lang. Nag-iisa lang. Mahirap mo ibigay. Sa totoo lang po mga kapatid, kasi alam na ang pag-aalay ng Diyos, papatayin, susunugin. Ikaw yung tatay, sarili mong anak, susunugin, papatayin mo, susunugin mo. Anak. Yun nga lang, namatay lang na kusang namatay, hindi lang pinatay Grabe na palagoy natin dahil mahal natin sa buhay. Mahirap tanggapin sa una, pero pagka 10 taon na, mga kapatid, magkano na tayo? Kaganan. Pero ito po minimum binigay ni Abraham. Maximum ang kanyang pagbibigay. Even yung anak niya, kaya na ibigay. Sino kayang ibigay ang buhay niya sa Diyos? Ay, hina na. Kilala lang. Sino kayang ibigay ang buhay niya sa Diyos? Umaawit pa tayo, I give you everything. Lord, I give you my heart. I give you my soul. Ano ka sabi na? I live for Him. Habang nasa ilig, I give na lang.
Inaawit po ba natin yan? Sinasabi ng Lord, I give you my heart, I give you my soul, I give you my life. Pero yung bulsa natin, ayaw natin ibigay. Naiiwan na yung bulsa ko, kaya bata ako na lang. Ano po ba magaling ibigay? Sa Panginoon. Kayo na po mag-isip-isip niya. Kaya pagka sinasabi natin sa Lord, ibibigay natin lahat sa Panginoon, ibibigay natin lahat sa patunayan mo sa Diyos, huwag mo sasabihin sa sinasabi mo lang. Kasi testing ka ni Lord niya, talagang mahal mo siya. Maya, binigyan ka ng Panginoon ng 100,000, eh po, kung maibigay rin 10,000, eh may offering pa. Kayo po ba pag nagbibigay sa Panginoon, may offering din? O tithes lang? Ay, ba't na magsagot eh? Kayo na lang po bahala dyan. Tinatanong ko lang. Tingnan niya po. What is 10% of his wealth compared of his son? Yung 10% niya, may matitira pang mapakarami eh. Eh, yung buhay ng anak niya, pag binigay niya, wala na. At, take note, wala na pong pag-asa, magkaanak pang muli. Sobrang tanda na po ni Abraham dyan. Absolutely nothing. What is 10% of his wealth compared to his son? Absolutely nothing. What is the secret of giving? The secret of giving is learn to start from the minimum. Okay. Ano pa? What is the maximum giving? The maximum is give your life. Pag handa mo nang ibigay ang buhay mo sa Diyos, yan ay yung maximum na paglilingkod mo sa Diyos. Handa na po ba natin ibigay yung buhay natin sa Diyos? Amen. Pag ibigay mo na yung buhay mo sa Diyos, hindi pwedeng hindi sumunod ang bulsa mo sa paglilingkod mo sa Diyos. Bakit? Yung buhay mo nga na, ibigay mo na. Ano pa hindi mo kayang ibigay para sa Panginoon? Lahat susunod kapag yung buhay mo, nag-desisyon ka, kapatid, na sumunod sa Panginoon. Tingnan po ha. Tuloy natin. Sa Corinto, chapter 8, ito. And now, brother and sister, we want you to know about the grace of God has given the Macedonian church. Ito, sabi namin sa Corinto, ito yung nais kong maunawaan ninyo mga kapatid. Yung biyaya ng Diyos sa Macedonia. In the midst of a very severe trial. Trial lang po ba? O severe? Matinding pagsubok yan. Severe trial. Their overflowing joy and their extreme poverty and well out in rich generosity. Tingnan. For I testify that they gave as much as they were able and even beyond their ability. Entirely on their own. Ganyan yung nagawa ng mga Macedonia. Higit pa rin sa kaya nila, ibinigay nila sa Panginoon. No? Dumanas sila ng extreme poverty. Hindi lang poverty, hindi lang kahirapan. Ano po? Extreme. Grabing kahirapan yung naranasan ng mga taga-Macedonian. And yet, rich generosity. Mapagbigay pa rin po sila. Yan po. For I testify that they gave much as they were able, higit pa sa kanilang kakayahan, nagbigay sila, and even beyond their ability, entirely on their own. Ganyan yung nagawa. They urgently pleaded with us for the privilege of sharing in this service to the Lord people. Tingnan niyo po yung nagawa ng Macedonian Church. Ang Macedonian Church po, mahirap na mga kapatiran. Mahirap na Kristiyano. Naghihikahos ang sabi ng Bible. Basahin niyo na lang po sa Tagalog. Naghihikahos ang sabi ng Bible. At sabi po, masigasig pa rin sila sa kabila ng kanilang kahirapan. Masigasig pa rin sila sa pagbibigay. Bakit? They urgently pleaded with us for the privilege. Aba, kaya naman pala
kahit naghihirap na sila, masarap pa rin ang puso sa pagbibigay dahil itinuring nila na ang pagbibigay sa Diyos ay isang pribilehiyo. Amen. Alam niyo mga kapatid, kapag naunawaan mo na ang pagbibigay sa Panginoon ay isang pribilehiyo, kaya ka nakapagbibigay dahil meron kang binigyan ka ng Diyos. Hindi ka makukontrol sa pagbibigay mo sa Panginoon. Kasi bakit tinuturing mo siya ng privilege? Privilege, ibig sabihin, hindi lahat ganon. Ang ibig sabihin ng pribileyo, hindi lahat kaya yun. Pero sila nagawa. It's a privilege. Amen. And they exceeded our expectation. They gave themselves first of all to the Lord. Kaya naman pala, hindi mahirap ibigay. Bakit? Eh, binigay na po lang nila ang kanilang sarili una sa Panginoon. Kaya sabi ko sa inyo kanina, kapag ang sarili mo na ibigay mo na ng totoo sa Diyos, wala nang mahirap ang ibigay para sa Panginoon. Kaya si Abraham, nung nagbigay siya ng minimum, dumating sa maximum giving, hindi na mahirap sa kanya. Naibigay na niya yung yaman niya. Nung dumating sa panahon ng maximum giving niya, hindi na mahirap sa kanya. Bakit? Naibigay na niya yung buhay niya sa Diyos. Kaya hindi na mahirap sumunod sa Diyos. Ang susi para ikaw ay lalong magamit ng Diyos sa larangan ng pagbibigay sa Panginoon, ibigay mo muna yung buhay mo sa Diyos. Pag binigay mo yung buhay mo sa Diyos, susunod ng lahat. Tuloy, if you have given yourself to the Lord, what else can you give? Kung naibigay mo ng buhay mo sa Diyos, ano ba hindi mo kaya ibigay? Meron pa po ba? Wala na. Nothing. Bakit? Ang problema kasi sa pagbibigay sa Panginoon, ang sabi ng Bible, for where your treasure, there is your heart. Kapag ang puso mo ay nasa kayamanan, nandoon din ang iyong pagmamahal. Kaya po mga kapatid, sa pagbibigay po natin sa Panginoon, yung puso ang tinitignan ng Diyos. Kaya nga pag nabigay mo na yung buhay mo sa Diyos, yung puso mo sa Diyos, ano pa hindi mo kayang ibigay? Tingnan. Melchizedek tithing is voluntary, whereas Levitical tithing compulsory. Okay. Melchizedek tithing is voluntary, whereas Levitical tithing is compulsory. Okay. We are under the Melchizedekian or Levitical tithing. We are under the Melchizedekian tithing. Ibig sabihin, kapag ang buhay mo nabigay mo, wala nang mahirap ang ibigay sa Diyos. Kung nag-isip tayo lang ngayon, mas mahinang pa pala yung Levitical. Kaysa sa Melchizedekian. Bakit? Ang Melchizedekian, buhay mo ang hinihingi ng Diyos. Romans chapter 12. Mga kapatid, may manahig nakikiusap sa inyo. Ialay niyo ang iyong sarili sa Diyos bilang handog na buhay, banal na nakalulugod sa Diyos. Ano ang hinihingi ng Diyos sa atin? Hindi naman yung yaman natin. Ano hinihingi? Buhay. Bakit? Sa palagay niyo, bakit hindi yung yaman ang hingi ng Diyos? Eh kasi pag naibigay mo na yung buhay mo, wala nang mahirap pang ibigay sa iyo. Kaya ang inuuna ng Diyos na ialay natin sa Kanya, Romans chapter 12 verse 1, ialay natin ang ating mga sarili sa Diyos bilang handog na buhay, nakalulugod, at karapat-dapat nating pagsamba sa Diyos. You give because you are blessed under Melchizedekian tithing. You give in order to be blessed, Levitical tithing. Saan tayo dyan sa dalawa na yan? Melchizedek o Levitical? Melchizedekian. Nagbibigay tayo sapagkat tayo ay pinagpala na ng Diyos. Pagiging ng Panginoon. Okay. Only a minimum giving, Melchizedekian tithing. The maximum giving, Levitical tithing. Now,
Does Melchizedek still receive tithes today? Pastor, si Melchizedek nung pang Old Testament, ngayon ba tumatanggap pa rin siya? Kanina ko ibibigay, alam na si Melchizedek. Ngayon ba, does Melchizedek tumatanggap pa rin po ba siya ng tithe ngayon? Sino gusto matutuhan? Ay, next week na raw. Next week, mga kapatid. Makikita natin. Magbibigay pa ba tayo ng tithes kay Melchizedek next week? Okay? Palakpakan natin tayo. Big idea. In Christ, I am Melchizedekian giver. Everybody read, sabay-sabay. Go! In Christ, I am Melchizedekian giver. Tayo mo lahat kayo dito ngayon. Hallelujah, Jesus. Paki-plus nga may yung Romans 12 para mabat natin. Romans chapter 12. Basahin po natin dito. Sabay-sabay po natin basahin. Sabay-sabay po tayo magbasa. Go! Therefore, I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. Sabi po na sa ng Diyos, ito ang true and proper worship. Alin? Yung in-offer natin ang ating bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. Amen? Amen. Sino handang ialay ang kanyang buhay sa Diyos? Amen. Hallelujah! Naririnig tayo ng Panginoon, ang buhay natin nakalaan lang sa Diyos. Ang buhay natin ay nakatalaga lang sa Panginoon. Ang buhay natin ay para sa Diyos at sa Diyos lang maglilingkod. At habang tayo naglilingkod sa Panginoon, ang pangako ng Diyos, sabi sa kanya sa lahat, I will supply all your needs according to His riches and glory in Christ Jesus. Walang naglingkod sa Diyos na pinabayaan ng Diyos. Habang ang buhay natin, inaalay natin sa Panginoon, ang buhay po natin nagiging kalugod-lugod sa Kanyang harapan. Dahil kay Kristo, tayong lahat ay blessed and highly favored. Tayo po'y manalangin, Ama, maraming salamat sa bagong kapahayagan sa amin. Hindi lang pala kami nakapokus sa 10% na aming pagbibigay. Gahol po pala yung 10% na aming ginagawa ayon sa kautusan. Meron palang tithes para sa general, tithes for general, tithes for worship, tithes for welfare. Kung susumahin po pala aming Ama, 30% dapat ang para sa iyo. Ngunit sa kabila naman nito, sa biyaya mo aming Amang Diyos, under Melchizedekian priesthood, ang gusto mo sa amin, hindi yung anumang bagay na meron kami. Ang gusto mo sa amin, ang hinihingi mo sa amin, yung aming mga buhay. Yung buhay namin na kung saan bibigay ng kaluguran sa iyo. Yung buhay namin na naglilingkod sa iyo, anuman ang sitwasyon, panahon. Yung buhay namin na nakatalaga para sa iyo. Yung buhay namin na undistracted. Sapagkat kaming lahat ay nakapokus para sa kalulhatian ng iyong pangalan.
Ama, marami pong salamat sapagkat ang aming buhay ay naibigay na namin sa iyo. Wala nang mahirap pang ibigay. Hindi na mahirap ang anumang mga bagay sapagkat lahat naman ng bagay, lahat sa mundong ito lilipas, mawawala. Ang sabi ng iyong salita, heaven and earth shall pass away. Ngunit ang iyong salita ay mananatili. Ang aming mga paglilingkod, ang sabi ng aklat ng Revelation, ang aming ginawang paglilingkod, susundan kami ito hanggang sa langit. Kaya sino mang naglilingkod sa iyo, merong reward na nakalaan. Merong gantimpala sapagkat ginawa po namin ang buong puso na ikay aming mapaglingkuran, na ikaw ay aming mahalin. Sabi ng hinawin natin kanina, walang ibang sa amin tulad. Sabihin mo sa Panginoon sa oras na ito, walang ibang nagmahal sa akin tulad mo. Ang pag-ibig mo'y pinatunayan sa krus ng Kalbaryo. Sabihin mo pa sa Panginoon minsan pa, at hindi nagbago, pinatunayan mo ito sa krus ng Kalbaryo. Kaligtasan sa'yo ay natamo. Dahil sa'yo tanging pagmamahal. Yes, hallelujah. Ako ay natubos sa kasalanan. Salamat sa iyong pagmamahal, aming Diyos. Sasambahin kita Ito ang aming maibibigay sa at iyo. pupurihin Aming ka magsamba at papuri bilang na nanggagaling sa aming puso. Ikaw ang hari at tagapagligtas, banal mong pangalan, aking itataas, Panginoong Hesus, aking Diyos, iaalay sa iyo aking lakas. Ikaw ang hari at tagapagligtas, banal mong pangalan, aking itataas, Panginoong Hesus, aking Diyos, iaalay sa iyo aking lakas. Amang Diyos, sa oras na ito, ang iyong mga anak, nag-aalay ng lakas ng buhay para sa iyo. Gamitin mo po kami to expand your kingdom here on earth. I-share ang mabuting balita ni Kristo. I-share ang Panginoon Jesus, ang pag-ibig ng Panginoon Jesus, ang iyong pag-ibig, Ama, sa bawat tao. Sapagkat ito yung nais mo rin na paglilingkod namin sa iyo. Maraming salamat sapagkat ikaw ang aming hari, ikaw ang aming tagapagligtas, ikaw ang aming Diyos na pinaglilingkuran.
Kaya sa oras nito, Ama, hayaan mo na ikaw ay patuloy na malugod sa aming buhay. Ikaw ay aming paglingkuran ng may katapatan at pagmamahal sapagkat ikaw ay nalulugod sa mga tao naglilingkod sa iyo, nag-aalay ng buhay. Sapagkat ito yung sinabi ng iyong salita. Iaalay namin ang buhay namin sa iyo. Buhay na banal, nakalulugod sa iyo, na siya namin karapat-dapat na magsamba at pagpupuri sa iyo. Ama, luwalhatiin ka, takilain ka, sambahin ka sa aming kalagitnaan sa oras nito. Sa pangalan ng Panginoon Jesus, ito ang aming lalangin na dahil